Alright, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos, at muli po nagbabalik sa ating live. At sa gabing ito mga kapatid, meron ho tayong bagong lesson. So last time we have studied about salvation, past, present, and future. At minabuti ko po mga kapatid na ang ating maging lesson ngayong gabi ay connected po sa kaligtasan or salvation, past, present, and future. So before po tayo magpatuloy ay akin pong explain ang ating graph. Nandito po sa inyong harapan, meron pong tatlong linya pataas. Ito po ay sa langit, first heaven, second heaven, third heaven, which is the abode of God. Ayan, sa baba naman po ay crust, mantle, and core. Ito naman po ay sa hell. In the heart of the earth, nandito po ang impyerno. Okay? At ang impyerno po ay merong tatlong bahagi. Okay? Isa po sa bahagi ng impyerno ay ang may apoy, kung saan po nandoon ang rich man. Okay? Ito po ay hell in the Old Testament na nanggaling po sa Hebrew word na Sheol. Ito po ay tinawag na with flame. Ito po ay hell with flame. May apoy. Okay? Kung saan po napunta ang rich man. Okay? At sa gitna po niyan ay meron pong great gulfix. Okay? Na bottomless pit. Okay? Great gulfix. O ito po ang tinatawag na bottomless pit. Ito naman po ay Sheol. In Hebrew word translated into pit. At ito rin po ay outer darkness. For Satan. Okay? So, dito naman po sa kabila, ay nandyan po ang Abraham's bosom. Ito po ay Sheol, translated into grave, na pinupuntahan po ng mga Old Testament saints. Ito po ay tinawag na Abraham's bosom. Okay? Tinawag ni Jesus Christ na paradise at magiging outer darkness for the unprofitable servants. So dito po, servants, unprofitable servants, Satan. Doon naman po sa kabila ay sinners. Ang sample po ay ang rich man. Okay. So, dito po sa side na ito ay eternity past at eternity future. So, ang atin pong pag-aaral ay ang scope po nito, mga kapatid, ay from Genesis to Revelation. Lagi po sa ating mga pag-aaral ay Genesis to Revelation po ang ating scope. Kaya I hope na kayo po ay tuloy-tuloy na sumubaybay sa mga pag-aaral natin. So, ngayong gabi ang pag-aaralan po natin ay the sevenfold gospel. So, the seven dispensation. Okay? Okay? So, sa itaas po, first heaven, second heaven, third heaven. Bakit po tatlo yung throne dyan, mga kapatid?
sapagkat ang Diyos po ng Bible ay Trinity. For there are three that be record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Sabi po ng 1 John 5:7, these three are in unity. Kaya po, Trinity. In the beginning, God created the heaven and the earth. Sa simula pa lamang, nandiyan na po ang tatlo. And in the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the water. And God said, let there be light. In the beginning was the Word, John 1:1, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya po ang Diyos, mga kapatid, ay isang Elohim. Ang ibig pong sabihin ay uni-plural. The word God is singular in form, but plural in meaning. So, you need to understand that, mga kapatid, upang maunawaan po ninyo ng malinaw ang salita ng Diyos. So, sa pag-uumpisa po natin, at sa pagpapatuloy natin, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakilang Diyos, nalangin ko po na kayo po ang mangunat magpala sa aming lahat. Pangunahan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayong gabi sa ngalan ni Panginoong Jesus. Amen. Alright. So, napakahalaga po ng pag-aaral natin, mga kapatid, ngayong gabi. Alam niyo po ba na ang gospel, ayan, ay naipangaral na, hindi pa ipinapanganak ang Panginoong Jesus. Okay? I don't know kung meron ho kayong nakitang ganitong lesson, ano? Na sa mga libro, ano? Kasi ito po ay personal nating pag-aaral. Kaya alam ko po na marami po ang magdi-disagree, but kailangan po tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos. Okay? Kasi mahalaga po na tayo ay equip, ano? Sa salita po ng Panginoon. Mahalaga po yan, mga kapatid. Okay? So, tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Ano po ba ang gospel? Yun po muna, ano? What is the gospel? Or what is the meaning of the word gospel? Puntahan po natin ang 1 Corinthians 15, 1-4. Okay? Yung text po natin ay 1 Corinthians 15, 1-4. Okay, sabi po rito, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Ang nagsasalita po ay si Apostle Paul. Ang kanyang kausap ay ang Corinthian church. By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye believe in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received. Tinanggap niya rin po ito at natanggap niya, kaya niya ibinahagi. How that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and he rose again the third day according to the scriptures. So ang gospel, mga kapatid, ay meron pong tatlong mahalagang mensahe. Ito po ay patungkol sa Panginoong Hesus, ang kanyang death, burial, and resurrection. So, yun po ang talagang pinakakatotohanan po ng gospel, ano? Alam nyo po ba na Genesis pa lamang, okay, ay ang gospel, mga kapatid, ay na-preach na. Okay? So, the gospel is the good news of Christ's crucifixion, death, burial, and resurrection. Mahalaga po itong gospel sapagkat ito po ay instrument ng Panginoon upang ang tao ay maligtas. Ayon po sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone, sa lahat po, that believeth, to the Jew first, and also to the Greeks. Alam niyo po ba na ang gospel ay kailangan para na ang tao po ay maligtas? Kaya mag-isip po kayo, kung ang gospel ay siyang instrument ng Panginoon, it is the power of God unto salvation, ang Panginoong Hesus po ay lumabas in the New Testament. Okay? At ang kanyang kamatayan nasa
crucifixion. So, paano nangaligtas yung mga sa Old Testament? Nandyan po si Abraham, naligtas po si Lazarus. At ang lately na pinag-aralan po natin, si Adan at si Eva, nagkaroon ng coats of skin, the first garment of salvation. Nandyan po yung mga prophets. Paano sila nangangaligtas? The gospel of Christ is the power of God unto salvation. Sa lahat po, to everyone that believe. Okay? So, dyan po mag-uumpisa ang ating pag-aaral. The gospel preached to Adam until Abraham. Okay? Alam niyo po ba na ang gospel of the Lord Jesus Christ ay na-preach na Old Testament pa lang. Okay? Tingnan po natin ang Genesis 5 at 3:15. Sabi po dyan, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Okay, ito po ay sinabi ng Panginoon. Ang nagsasalita po rito ay mismo ang Lord God, according to verse 14. Pag sinabi pong Lord God, ang ibig sabihin po niyan ay Jehovah Elohim, capital L-O-R-D, capital G, small o, small d. Yan po ay translated from the Hebrew word Jehovah Elohim po yung God. Said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle and above every beast of the field. Upon thy belly thou shalt go. Dust thou shalt eat all the days of thy life. And I will put. Alam niyo po ba na ang enmity, okay, ito po ay Genesis 3:15. Alam niyo po ba na ang enmity ay tumutukoy po sa Panginoong Hesus? Okay? So yan po ang nagsasalita po dyan ay ang mismong Lord God. The enmity between the serpent seed and the woman's seed. Tingnan po natin ang Ephesians 2, verse 15 to 16. Mahalaga po itong mga talatang ito. Ephesians 2, verse 15 to 16. Sabi po ng salita ng Diyos, having abolished in all his flesh the enmity, even the law of the commandments contained in the ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. Okay, ito daw ang enmity na ito, ang dahilan kung bakit napulfill o nawala na yung commandments or law na nagpapahirap sa mga tao upang sila ay mapalapit sa Panginoon. Okay, sino po ito? And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity. Sino po yung na-slain? Si Jesus Christ dito sa panahon na ito. So the enmity, obviously mga kapatid, na sinasabi po sa Genesis 3:17 ay tumutukoy sa Panginoong Hesus at sa kanyang kamatayan. Okay? So, na-preach na po. Kaya, naligtas si Adan at saka si Eva. Nung sinabi yun ng Panginoon, tinanggap nila yon at sinampalatayanan. At sila po ay binigyan ng coats of skin. Isa pa pong talata, bago tayo pumunta sa Genesis, Galatians 3 verse 8. The scripture foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham. Ayan po. Meron na pong gospel na pinreach. Kaya ito po yung gospel from Adam. So number 1, the gospel from Adam to Abraham. So, ang sangay po nito o ang dispensation po na napapaloob rito ay from conscience, human government, law, promise. Okay, dyan po. Kasama yung promise. Kasi huli na po si Moses. Last na po siya. Siya po ay nasa law. Okay? So, from Adam to Abraham. Alam niyo po ba na ang gospel raw ay na-preach na
kay Abraham, and to Abraham saying, in thee shall all nations be blessed. So then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng saying the all nations shall be blessed? Dahil po kay Abraham, ang lahat ng mga bansa ay magkakaroon ng kaligtasan because of the Jew rejecting the Lord Jesus, then grace goes to the Gentile world. So yan po ang pinakaibig sabihin, that all nations shall be blessed by Abraham. Puntahan po natin ang Genesis 12:3. I will bless them that bless thee. Ito po yung sinabi kay Abraham. And curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. So, yan po yung mga talata, ano? Yan po ay patungkol doon sa pagpasa ng gospel from the Jewish nation to the Gentile world. Na nangyari po sa panahon ni Jesus Christ. Na kung saan nagkaroon po ng opportunity ang mga Samaritan na tumanggap ng gospel hanggang sa ang Gentile po ngayon ang carrier of the gospel. Okay? Genesis 18:18. Seeing that Abraham shall surely be a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. Ayan po. Yan po pala ay gospel na tumutukoy pag inaral mo yung entire Bible, yung sinasabi ng Panginoon yan, nakatutok po ang pananaw ng Panginoon dito sa crucifixion. Because of the rejection of the nation Israel, the grace of the gospel goes to the Gentile. Okay? So sana po medyo makuha nyo po yan. Ano? Genesis 20:18. Isa pa pong talata. And in thy seed shall all nations of the earth be blessed. Sino po yan? Yan po ay ang Panginoong Hesus na nasa lineage po ni Abraham. Okay? All nations shall be blessed because thou hast obeyed my voice. So Abraham returned to his young men, and they rose up and went together to Beersheba, and Abraham dwelt in Beersheba. So tinapa po ninyo, ang dami pong mga talata, ano? Genesis 26:4. And I will make thy seed to multiply as the stars of heaven, and will give unto thy seed all these countries, and thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Okay? Because that Abraham obeyed my voice and keep my charge, my commandments, my statutes, my law. Alam niyo po ba na si Abraham ay justified by in the Abraham's bosom or paradise, where the Old Testament goes after death. At hindi po sila pumupunta dire-diretso sa langit. Sila po ay pumupunta sa Sheol na underworld na tinatawag na grave, na katabi po ng impyernong may apoy, in the heart of the earth, na Abraham's bosom, na lugar po ng mga ligtas. Okay? So, sana makuha nyo po yan, ano? So, Abraham goes to paradise. Okay? Adam goes to paradise. Pero sino yung in charge? Yung in charge po ay si Abraham, kaya tinawag na Abraham's bosom. Okay? He is the one who is tawag rito, tormented, comforted. He is the one who is comforting the Old Testament saints in the grave, which is the underworld for the Old Testament saints. Now, isa pa pong talata, Acts 3:25. Ye are the children of the prophets, and the covenant which God made with our fathers, saying unto Abraham, and in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed. So yung mga talatang yan, mga kapatid, alam niyo po ba na yan po ay picturing or prophesying, foreseeing the rejection of Israel's rejection to the Messiah, and the blessing goes to the Gentile world. At yan po ay
Old Testament pa lang. Kaya Old Testament pa lamang po, ang lahat ng mga taong nangangaligtas ay by faith. Wala pong by works, mga kapatid. Wala pong naligtas by works. Kundi by faith. Sino yung sinasampalatayanan nila? Sinasampalatayanan nila yung mangyayari sa hinaharap. Tayo naman po, sinasampalatayanan natin kasi nandito na po tayo sa church age. Okay? Ngayon, sinasampalatayanan po natin, we are looking back to the gospel or to the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. The Old Testament is looking forward. Kaya nga po, nung nangyari na po ito pong crucifixion, nang nangyari na po yan, sabi ng Panginoong Hesus, "Today thou shalt be with me in paradise." Yung believing thief. Okay? Kaya, yung sinasabi ng Panginoon kay Abraham, na-fulfill, mga kapatid. Yung blessing sa lahat ng mga bansa, na-fulfill kasi nga po, nireject siya. So, that is the gospel. The enmity and the blessing of all the nations kindled by the faith of Abraham. Gospel po yan, mga kapatid. Okay? Uulitin ko po, bakit naging gospel po itong sinabi kay Abraham? Because it is foreseeing or prophesying the death, burial, and resurrection of Jesus Christ by Israel's rejection to the Messiah, and blessing goes to the Gentile world. So, kung aaralin nyo po yung all nations shall be blessed, all nations shall be blessed, all kindred, all people of the earth shall be blessed, yan po ay tumutukoy rito. Okay? So, next, the gospel preached by the Old Testament prophets. Alam nyo po ba na lahat ng mga Old Testament prophets, okay, ay nagpipreach ng gospel? Pangalawa na po ito. Gospel by the Old Testament prophets. Ulang po. Ayan. Tingnan po natin. Romans 10:16. Sabi po dyan, "But they have not all obeyed the gospel, for Isaiah saith, Lord, who hath believed our report." Alam niyo po ba yung gospel ng Panginoong Hesus ay nasa mga Old Testament prophets report. Okay? Yung mga pinoproclaim ng mga Old Testament prophets, nandoon po ang gospel. Kapag tinanggap yun ng mga tao sa panahon po ng mga Old Testament prophets, maliligtas sila. Kapag hindi, ibig sabihin wala po silang faith. Tingnan po ninyo. Hanggang kailan natapos ito? Prophesied until John. Matthew 11:13. For all the prophets and the law prophesied until John. So ito pong report na ito ng mga prophets ay natapos po nung pumasok si John the Baptist. Okay? Pinakalas po yan. And then papasok na po yung preaching ng Panginoong Hesus dyan. Alright, so dito po muna tayo sa pangalawa, no? Now, Matthew 3 verse 2. Tingnan po ninyo ang preaching ni John the Baptist. Verse 1, "In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea." I am reading Matthew chapter 3 verse 1. "And saying, Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Okay, yan po yung gospel na pinipreach ni John the Baptist. Pinipreach po ni John the Baptist way back ng kanyang kapanahunan. He is the last of all the prophets in the Old Testament. Pinipreach niya po yung repentance. Okay? So, dyan pa lang mga kapatid, magkakaroon na po tayo ng idea na karamihan po sa mga Old Testament prophets ay nagpipreach ng repentance. Remember Jonah. Okay? One of the greatest story of the Old Testament. Okay?
At balikan po natin ang kwento. Ito po, kwento. Malalaman po natin kung paano nangangaligtas ang mga tao sa Old Testament. New Testament naman ito, Pastor. It is the narration, or it is the story of the Lord Jesus Christ about rich man and Lazarus. Okay, nabanggit po dyan si Abraham, nabanggit po dyan si Moses, nabanggit po dyan ang mga prophets. Okay? So, dito po sa Luke 16, tandaan nyo po ito. Dahil nandyan po si Moses and prophets. So, nandyan po ang hint kung paano nangangaligtas yung mga tao sa panahon po nila. Remember that the New Testament is the actual thing. The Old Testament is the shadow of the things to come. Okay? Now, we'll go to Luke 16, verse 29. And Abraham said unto him, they have Moses and the prophets. Nung nag-uusap po yung rich man, sabi ng rich man, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Sabi po ni Abraham, Son, remember thou in thy lifetime thou receivest good things, likewise Lazarus evil things, but now he is comforted, and thou art tormented. Ito po ay true story, mga kapatid. Hindi po ito parable. Sa mga naniniwala na ito po ay parable, hindi po parable si Moses, hindi po parable si prophets, hindi po parable si rich man, at hindi po parable si Abraham, hindi po parable si Lazarus. Sila po ay mga tunay na tao, at ito po ay true story, mga kapatid, na nangyari in the Old Testament time. Okay? So sabi po ng rich man, kung hindi makakapunta si Lazarus dito sa akin, sabi niya, Father Abraham, pwede po ba na ipadala na lang po siya doon sa father's house? Kasi mayroon po akong 5 brethren doon. Ipadala po doon si Lazarus, sabi ni Abraham. Abraham said unto him, they have Moses and the prophets. Let them hear them. Hayaan mo silang makinig kina Moses at sa mga prophets. Nay, Father Abraham, but if one went from the dead, confirmation, napatay na nga itong rich man. Confirmation, napatay nga itong si Lazarus na nandito po sa Abraham's bosom. Okay? Okay? Buhay pa po si Abraham, buhay pa po si Moses nung nag-uusap itong dalawang ito. Okay? Ayon sa kwento ng Panginoong Hesus. And sabi niya, merong great gold fix sa gitna natin. Ito yung bottomless pit. Great gold fix. Sheol translated to pit, na outer darkness for a friend without wedding garment. Ito namang sinners, mga kapatid. Ito po ay outer darkness for the children of the kingdom. Okay? Now, sabi ng talata, kailangan makinig ang mga tao, itong 5 brethren na nandito. Kailangan makinig kay Moses and the prophets. Kapag hindi po sila na-persuade na mayroong underworld na impyerno at may underworld na grave na pinupuntahan ng mga ligtas, pag hindi po sila ma-persuade dyan sa pinagsasabi po ng Moses and the prophets, pupunta sila dito sa kinalalagyan ng rich man. So nasaan po ang gawa doon? Wala pong gawa na nakakaligtas even in the Old Testament. Kahit na sila po ay under the law. Okay? Nauna po ang faith ay sa law. Kaya ang kaligtasan ay hindi po by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Walang kahit na isa na ma-justify by the works
of the law, but by faith. Ito pong law ay ibinigay, okay, upang ang tao ay magkaroon ng rules dahil sa katigasan ng kanilang puso. So alam nyo po ba na isa pa pong dapat po ninyong makuha, meron pong tinatawag na grace under law. Okay? Tapos sa panahon ni Jesus Christ, grace under grace. Sa panahon ng tribulation period, grace under wrath. So tatlong klase po ang grace. Grace under the law, grace under grace, and then grace under wrath. Sana po nakatulong yan sa inyo, mga kapatid. Ang kaligtasan ay sa pagtanggap sa gospel. O in the Old Testament prophets, ang kanilang report. Until John the Baptist, nagre-report sila, nagpo-proclaim sila sa mga daan. Okay, sa mga pinag-uutos ng Panginoon na kung saan po sila pupunta. So paano po nagkakaroon ng faith ang isang tao? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ayon po sa Romans chapter 10, verse number 17. So magsusulat po tayo ng mga talata, Luke 16, ayan, isa po yan sa mga talata. Ito, example of Old Testament prophets preaching about the gospel of Christ. Okay? Ito, tandaan nyo po mga talatang ito. Wala na tayong space. Pero gamitin natin yung espasyo sa dulo. Okay, gamitin po natin itong space na ito. Hanggang dyan lang po muna tayo, So, ito yung mga examples, Isaiah 53, verse 1 to 12. Okay, lang po tayo ng konti. Who hath believed our report? Yan po yung sinasabi kanina. And through whom it is the arm of the Lord revealed. For he shall grow up before him as a tender plant, as a root out of the dry ground. He hath no form nor comeliness. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Alam niyo po ba kung sino yan? Yan po ay ang Panginoong Hesus na nakahang, na nakabayubay, nakapako sa krus. Ang kanyang kalagayan ay pinaprophesy po ni Isaiah sa Isaiah 53 verse 1 to 12. You see, the gospel is being preached in the Old Testament prophets, mga kapatid. And if the people who hear that report at sampalatayan na nila yung report na yon, maliligtas po sila. Kapag pasaway po sila, magiging list sila dito po sa Abraham's bosom. Okay? Kasi meron po ritong namamahala si Abraham nga. The unrighteous shall be silent in the grave. Okay? Iba pa pong pag-aaral po yan. Marami po ang mag-aalboruto na naman dyan. Okay? He is despised and rejected of men, a man of sorrow and acquainted with grief. And we hid as it were our faces from him. He was despised, he was esteemed, and we esteem him not. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrow. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. 5. But he was wounded for our transgressions. Ayan, lumilinaw na po ng lumilinaw. He was bruised for our iniquities. That chastisement of our peace was upon him. And with his stripes, we are healed. Diba? Lahat po na sinasabi na yan, nandito sa crucifixion, nandito sa gospel of Jesus Christ, mga kapatid. Isaiah pa lang po yan, pero pinoproclaim na ito. Genesis pa nga lang, Genesis 3:15. He is the enmity. Pagdating sa Abraham, he is the reason why all nations will be blessed. Dahil po rito sa crucifixion na ito. Okay? Ang problema lang po, maraming mga theologian na hindi talaga nila inaaral yung ganitong klaseng pag-aaral, na kapag inaaral mo yung isang subject, you start from Genesis, you end in Revelation,
iaakma mo ito sa dispensation. Kaya patalon-talon sila. In the Old Testament, faith plus works. I-challenge ko po yung nagsasabi na ang kaligtasan sa Old Testament ay faith plus works. Sino po ang halimbawa na naligtas ng faith plus works? Kasi ang totoo po niyan, nauuna lagi ang faith. Halimbawa po si Enoch. Enoch walked with God. Okay? And then na-rapture. Halimbawa na lang po yung pinakauna, si Adan at saka si Eva. Paano sila naligtas? How did they receive the coats of skin? From the Lamb of God slain from the foundation of the world. They have received it by faith. Wala pa silang nagawa at that time. Before po silang palayasin sa Garden of Eden, meron na po silang damit. Okay? How will you explain that if you are a good theologian and you have a good logic? Diba? So, isa pa pong talata. Marami pa po ito. Verse 6. And all we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. He was oppressed. He was afflicted, yet he opened not his mouth. For he brought as a lamb to slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb. So he opened not his mouth. Tingnan po nyo, hanggang 12 po yan. Yan po lahat na report na yan ay patungkol po sa lahat na mangyayari sa buhay ng Panginoong Hesus on His incarnation. Kapag yung report na yan ni Isaiah, ilagay natin dito, Isaiah 53. 1-12. Kailan po yan na-fulfill? Na-fulfill po yan sa John 12:38. That the saying of Isaiah the prophet might be fulfilled, which he spake, Lord, who hath believed our report, and to whom hath the arm of the Lord been revealed. Ayan, pababa. So, imposible po na ang Old Testament ay naligtas sa pamamagitan ng faith plus works. Kaya, disagree po ako dyan sa statement na yan na ang mga Old Testament saints daw ay naligtas sa faith plus works. Mali. Wala pong Old Testament saints na naligtas sa faith plus works. They need to believe the gospel, the report of the prophets para po sila ay maligtas. So kung yung talagang paninindigan mo ay faith plus work, gumawa ka ng lesson, gumawa ka ng pag-aaral countering this lesson. 'Di ba? Ganun ang gagawin mo at huwag kang maninira ng personality. Okay? Labanan lang po ng prinsipyo, mga kapatid. Isa pa pong talata before we close. Marami po ito. Pero gagabihin na tayo. So, you just go to our Facebook page. Nakalagay po doon yung ating outline. I-download nyo po, kopyahin nyo, aralin nyo kung totoo ba o tama ba yung mga nakalagay po ng mga talata at itong lesson natin. Okay? So, isa pa. Second to the last po tayo. Jeremiah 31 verse 15 to 16. Okay? Thus saith the Lord, a voice was heard in Ramah, lamentation and bitter weeping, Rachel weeping for her children, refused to be comforted for her children because they were not. Tinampon ninyo. Alam mo ba na itong talatang ito ay napulfill po ito? Itong pag-iyak ng mga magulang nung namatayan ng bata. Panahon po na ipinapatay ang mga 2 years old pababa sa panahon na ipinanganak si Jesus Christ. It was fulfilled Matthew 2 verse 16 to 18. Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth and slew all children that were in Bethlehem, ayan na po yung mga anak ni Rachel, and all the coast thereof, from 2 years old, under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men. That was
Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, In Ramah was there a voice heard lamentation. Gospel po yon. Pero Old Testament report yon, mga kapatid. Kapag sinampalatayanan yon ng mga tao sa panahon ni Jeremiah, maliligtas po sila. Okay? 31. Verse 15 to 16. Okay? Fulfilled po ito, Matthew 2, 16 to 18. Ito pong Isaiah ay John 12:38. So napakarami pa po, ano? Pero last na po ito. Hosea 11:1. Sabi po ng Hosea 11:1, When Israel was a child, then I loved him and called my son out of Egypt. Called my son out of Egypt. Manggagaling daw ang tatawagin ng kanyang anak mula sa Egypt. Alam mo ba na yan yung pag-alis nila Mary and Joseph papunta ng Egypt dahil sila po ay persecuted. Okay, Matthew 2 verse 15. And was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son. Yan po yung pag-alis nila. Okay? So, gospel po yon sa time po ni Hosea. Okay? Sa time po ni Hosea, ang gospel ay yung my son shall be called out of Egypt. So, kapag sinampalatayanan po yun ng mga tao, yung gospel na yon, ay maliligtas po sila. Kaya, pag sinam up mo itong lahat lang ng mga tao na connected sa Israel and the prophets sa Old Testament, ang merong tinatawag na knowledge of the gospel. Okay? So sila po yung merong chance, higher chance na maligtas sa Old Testament saints sa Abraham's bosom. Ganyan po ang makukuha natin kung hindi tayo puro libro at nag-aaral tayo ng Bible at yung pag-aaral ay wholesome. Ang ibig sabihin ay buo. Hindi po yung patalon-talon. Isang subject lang. Yung ganyan po kasi nakikita ko mga pag-aaral. Isang subject lang tapos kakalabanin niya lahat. Kaya nagkakaroon po ng maraming mga debate dahil hindi ganito yung pag-aaral na yung wholesome sa buong dispensation, sa buong Bible. Dapat po ganyan ang pag-aaral po natin, mga kapatid. Alright, so sana po may natutunan tayo. Bukas natin ipagpatuloy yung mga examples na ito, and then bukas na po ang gospel preached by Jesus Christ. Okay? Paano pinreach ng Panginoong Hesus yung sarili niyang gospel, yung mangyayari sa Kanya. Bago pa man mangyari sa Kanya, ipinipreach niya. So, Jesus Himself is a prophet. Diba? He is a priest forever under the order of Melchizedek, and He is a prophet. Okay? So, kaya, nagpipreach din po siya ng kanyang sariling gospel kung ano po yung mararanasan niya. So, salamat mga kapatid. Bukas po ay the gospel preached by Jesus Christ. Dito po, bago itong crucifixion. So, yan na po ang magiging topic natin. Pero tatapusin po muna natin bukas ng gabi ang mga examples. Mayroon pa pong Zechariah, si David, si Jonah, si Ezekiel. Ayan. So, marami pa. No? Na halimbawa. Tayo po manalangin, amang banal, dakilang Diyos. Thank you very much, Panginoon, sa gabing ito. Dalangin ko po na itong konting lesson namin ngayong gabi ay maging eye-opener po sa lahat ng mga nag-aaral ng inyong mga salita, na maging wholesome po ang kanilang pag-aaral from Genesis to Revelation sa kahit na anong topic na kanila pong ituturo. So that, Panginoon, ito po ay maging walang contradiction, ito po ay maging wholesome at mabawasan ang mga maraming disagreement at mga debate dahil hindi po
nakikita ang kabuuan na presentation about the matter na kung saan mahalaga po sa aming buhay pananampalataya. Maraming pong salamat sa gabing ito. Ibinabalik namin ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you very much. Good night po at magkita tayo bukas ng gabi. The Gospel Preached by Jesus Christ ang magiging topic po natin. Thank you very much and God bless us all.